Back to school na ulit si Pinky, kaya naman for the asikaso muna tayo ng mga susuotin niyang uniform. At para hindi na rin ako mamroblema sa mga susunod na araw, pinagsasabay ko na nga ng plancha yung iba niya pang blouse dito. Meron siyang dalawang palda na uniform. Isa lang yung nakita ko sa cabinet. Siguro nasa labahin pa yung isa. Nakapag-breakfast na rin pala si Pinky. Napaliguan ko na siya, kaya naman patutuyuin ko lang muna yung buhok bago ipitan. May mga times na gusto ni Kowa sumabay sa atin niya kapag pinapaliguan ko kahit na madaling araw pa lang. Pero may mga times naman na ayaw niya. Magbabike nga pala kami ni Papa and angkas-angkas ko si Kowa sa bisikleta. Kaso itong si Kowa, siguro mga 1 kilometer pa lang kami. Nakikita ko na, nararamdaman ko na rin na gumagalaw-galaw yung ulo niya. Ibig sabihin nakakatulog na sa biyahe. Paano ba naman sobrang aga niya ring nagising? So, nagpara ako ng tricycle. Inangkas sabay ibabaw yung bike ko. Tapos, inuwi ko nga si Kowa dito. Kaso naman, nung ihihiga ko na sana sa sofa para makatulog siya ng tuluyan, nagising at gusto pang sumama ulit sa amin ni Papa sa pagbabike. So, hindi ko naman siya maiwan dahil nagising nga yung diwa niya. Tapos, sumama na lang ulit sa amin ni Papa. Dito nga pala kami napadpad sa may bike shop na to. Alam mo yung papunta dito sa bike shop? Sobrang challenging niya dahil nabibigatan talaga ako. Paahon ba naman yung daanan papunta dito? Ang sakit talaga sa binti. Pero kinaya naman. At eto nga, tinuloy ni Kowa yung tulog niya. So, kaya pala kami nandito sa bike shop dahil una, yung kadena ng bike ni Papa, kailangan ng roller yata ang tawag doon. Wala naman dito. Since nasa bike shop na rin kami, pinaayos ko na rin yung upuan nila Kowa. Pinasecured ko siya. Medyo pinaangat din siya ni Papa. Nagawa naman ng paraan. Medyo pahinto-hinto rin talaga kami sa pagbabay kasi hindi pa kami nakakalayo. Biglang umaambon, umuulan. Ayoko namang mabasa kami. Kaya mihinto lang din kami kung saan man kami maabutan. And dito na nga kami nakarating sa may Splash Island banda. Ngayon ko lang may isasama si Papa dito nang nakabike. And alam ko talagang excited siya dito kasi ilang araw niya na rin kayang nilulook forward ito. Kasi di ba ng mga nakaraan, si Patok ang sinasama ko dito. Kasi giveaway muna siya dahil bisita namin si Patok. Pero gusto niya talaga na magpunta kami dito, magbike kami dito. And angkas-angkas ko pa nga si Kowa dito. Puti na lang, gising na siya. So ang ganda rin talaga magbike dito sa area na to dahil napakaluwag. Buti na nga lang din, tumigil na yung paambon-ambon niya. At least makakapagpa-picture-picture si Papa ng bongga doon sa may Splash Island. And alam mo ba, pagkarating niya nga dito, tuwang-tuwa talaga siya. Kaya ayan, for the picture, for the video nga siya dito habang nakabike. So, ang laking tulong talaga nitong pinahiram na bike sa amin ni Kuya Harry. Kasi talagang nagagamit namin ang husto. Alam mo, napakasimple lang naman itong bonding namin. Pero kitang-kita ko talaga sa tatay ko na tuwang-tuwa siya, ngiting-ngiti. Ngiti hanggang tenga talaga namang niyayabang ang bagong pustiso. In fairness, napakasaya talaga ng ganitong klaseng bonding. Try nyo din kung wala naman kayong ginagawa sa bahay, may bisikleta kayo, o kung trip nyo lang maglakad-lakad, punta kayo sa park or sa mga area na malalawak, kalma ng isip. Pasensya na nga rin pala kung paulit-ulit na rin yung mga pinagbablog ko dahil alam nyo naman, ang ating mini vlog ay, kumbaga, mini diary ko na rin yan. Tamad kasi talaga ako magsulat. Pwede ko naman sanang isulat na lang yung mga nangyayari sa buhay ko. Kaso, tamad ang mamsi magsulat. Kotang-kota na ako sa pagsusulat o nag-aaral pa ako. Kaya naman, binivideo ko na lang. Kumbaga, online diary. Ganon. So, kung ano lang talaga yung trip kong gawin, yun lang din naman yung makikita nyo. Kung minsan naglalaba ako, nagluluto, minsan naman trip kong maglinis. Kung ano lang talaga maisipan ng mamsi nyo. After nga namin makapag-picture doon sa may Splash Island, dito kami dumiretso sa may McDonald's. Medyo umaambon-ambon na rin kasi. Kaya nagpahinga na rin muna kami dito. At saka si Kowa, maya-maya sabi, Mami, I want McDonald's. Nakita niya na kasi ito. So dito na muna kami nag-antay. Alam mo ba, ang dami rin mga nagbabike na nagpapahinga, kumakain doon sa may laba, sa may Alfresco area nito. And feeling ko talaga mga professional bikers sila. Kasi yung sapatos na gamit nila, yung mga sinusuot nila sa pagbabike, iba talaga. Ayan nga si Papa, maya-maya lang hindi na nakatiis. Nakipagtsikahan na nga doon sa labas. Tapos alam nyo ba, ito yung una kong ginawa. After ko maka-order dito, pagdating namin sa McDo, kinausap ko yung cashier. Sabi ko, Miss, hindi talaga to related sa pag-order ko. Pero I'm just wondering, baka may staff sa inyo na may dalang extra napkin. Kasi pagka-check ko sa CR, oh my God, sobrang lakas ng period ko. Bakit ganun? Pag nagbabike ba talaga? Talagang sadyang lumalakas yung period. Kasi nung isang araw na nagbike kami ni Patok, tapos after
afternoon, pumila kami para sa pamaskong handog. Grabe, tinagusan ako habang nasa pila. Nakakahiya talaga kasi may mga lalaki nakakita pala na may tagus na ako. Nakakahiya. Anyway, napastop over pa nga kami sa supermarket dahil umambon na naman. Ewan ko ba, bakit kami namili na medyo madami-dami, nahirapan tuloy kaming pauwi. Tapos nag-stop over pa nga kami doon sa kabilang bahay. Siguro mga 30 minutes din kami doon nakatambay. And then pag uwi nga, naligo kami ni Kowa. Tapos ewan ko ba, naisipan ko pag gumawa ng shake. Partida, medyo malamig ang panahon. Nag-shake pa nga ni. Alam mo doon sa mga stop over namin, inabot kami siguro mga alas 12 na ng tanghali bago nakauwi dito. Napagod na rin talaga ako, kaya naman medyo pahinga lang talaga ako pagka uwi noon. Edit na lang ng video, ng mga vlog. Kinabukasan nga pala pagising ko, meron ng nalutong champorado si Pingoy. Napakain niya na rin yung mga bagets. After ko mapaliguan si Pink, dumating si Papa. At siya na yung pinagpatuyo ko ng buhok ni Pinky. Naihatid na nga ni Pingoy si Pink sa school. Then kami naman, lumarga na naman ang pagbabike. So meron na naman kami dinayo dito na bike shop. Dinala pa na namin ulit yung bike ko sa bike shop. Kasi this time naman, napansin ko na lumalagatok doon sa may gulong ko na parang matatanggal siya anytime. Buti na lang talaga. May malapit na bike shop na open na. Ang aga pa niyan ha, mga 7 o'clock pa lang yata. So naayos niya naman. Tapos nakakain na rin kami doon sa may karinderya ni Papa. Pagka-uwi nga namin dito, hinatid ko lang talaga si Ko dahil nakatulog na naman siya. Multitasking din talaga si Pingoy dito dahil habang nakashift, nakita ko nga na meron na pala siyang piniprito doon. Fried chicken ang lulutuin niya nga pala today for our lunch. Etong part yung paborito ko kapag nagbabike ako sa area kasi pababa to, as in tuloy-tuloy lang siya. Tapos sabi nga ni Papa, Neng, videohan mo nga ako dito. Nung una sabi ko, ayoko pa kasi maraming sasakyan, pero hindi niya alam. Binidyohan ko siya ng pasikreto kasi gusto niya yan. Gustong-gusto niya yung binibidyoan ko siya ng mga paganyan-ganyan. Alam mo lately, na-realize ko, bakit ba ako nagre-request pa ng mga top na pang-exercise? Ang daming jersey ni Pingoy, mga t-shirt style kasi dati. Active siya, naglalaro siya ng futsal, nagbabasketball siya, ganyan-ganyan. Medyo marami-rami siyang jersey na t-shirt style. Sabi ko, ay, dapat pala nang hiram na rin ako. Pero okay na rin na meron akong ibang pang Zumba outfit. Kasi ginaganahan talaga ako magpapawis kapag meron akong nilook forward na susuotin, pang picture, ganyan. Alam mo, may mga times din talaga na parang makakaramdam ka ng pangangalay kapag tuloy-tuloy yung pagbabike mo. At saka medyo masakit talaga siya sa binte, kaya once in a while nagpapahinga nga kami. And mas magaan ngayon yung pagbabike ko dahil wala akong angkas. Iniwan ko si Kowa dahil nakatulog nga siya, and bago ako umalis kanina sa bahay pagkaiwan ko, minake sure ko na mahimbing yung tulog niya. At syempre, hindi na naman nagpahuli si Papa. Bumanat na naman na, Neng, videohan mo nga ako dito. Sobrang random, bigla-bigla na lang nagpo-push up dito. Tapos, after naman yan, sabi niya, Neng, videohan mo nga ako dito. Amoyin ko kunyari yung bulaklak. Tapos, sabi niya, Neng, doon mo ako videohan. Dapat kita yung billboard daw sa likod. Magsasayaw-sayaw daw siya. Napaka-random. Napaka-komedyante talaga nito ni Papa. Hindi ka talaga maboboard kapag kasama mo to. Bukod sa napakadaldal niya po talaga. So, after makakota ng picture at video si Papa dito sa may Splash Island, dumaan kami doon sa may malapit na 7-Eleven bago mag-McDo. Bumili ako ng isang pack ng napkin dahil ibibigay ko yan doon sa McDonald's staff sa may Southwoods na nagpahiram sa akin na napkin kahapon. Sobrang na-appreciate ko yun kasi iniisip ko kung wala yun, hala, baka natagusan na nga yung upuan ng bike. So, ang nangyari kahapon, ang inabot sa akin nung cashier doon sa may McDo is ziplock siya, may isang panty liner at saka may isang pirasong napkin. So, ang gagawin ko is isang balot na ng napkin yung ibabalik ko. Tapos, hindi ko naman ginamit yung panty liner na nasa ziplock. So, isosoli ko lang din siya and ihahatid lang namin to, idadaan lang namin to saglit doon sa McDo para makapag-thank you na rin ako. However, pagdating nga doon sa McDo, hindi ko na makita yung cashier na nag-assist sa akin kahapon. So, pinaabot ko na lang sa guard. Since inabot na rin kami ng uwian ni na Pinky, tapos nasa labas pa rin naman kami ni Papa, sabi ko nga kay Pingoy, ako na yung magsusundo kay Pinky. So, ayan, angkas-angkas ko siya dyan. Tuwang-tuwa no nakita niya yung bike ko kasi siguro na-miss niya na umangkas nga doon sa bike ko dahil alam niya naman dati hatid sundo ko yan si Pink sa school nung daycare pa siya. Tapos na rin pala yung nilulutong fried chicken ni Pingoy, kaya naman after makapagpahinga, nag-lunch na rin ako and naisipan nga namin ni Kowa na gumawa ng smoothie. Syempre kasama si Kowa dahil siya yung assistant ko. So buti na lang na i-charge ko na nga itong Bumidi na fruit blender or fruit juicer natin. Itong mangga na to, kahapon ko pa siya nahiwa. Pero binalot ko naman siya ng cling wrap. Pagtingin ko nga galing sa ref,
Like, buti okay pa. So sabi ko, ilagay na nga natin dito sa loob para naman hindi sayang. Naghalo na rin ako dito ng banana. Ini-slice ko na muna yung banana para mas masarap siya. Kasi initially, si Kowa nagre-request ng juice. Wala namang kaming juice dito. At saka ayoko talaga lagi silang pinapainom ng juice. Kaya sabi ko, eto na nga lang. Alam mo na, appreciate ko talaga tong fruit shaker na ganito kaliit. Kasi kapag konting cravings lang naman, anytime, pwede kang makagawa ng shake, ng mga smoothies. Ayun lang naman yung mga kaganapan for today's video.